Jed, ano ang agenda ng Senate Committee on Energy sa kanilang pagdinig ngayong araw? Ela agad tinalakay nga rito sa Senado yung ilang panukala na inaasahang magpapababa sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na alisin na yung systems laws dito sa electricity bill ng mga consumer. 2 araw matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang pababain ang singil sa kuryente, nagsimula kaninang umaga ang pagdinig ng Senate Committee on Energy upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ito. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo, pag-aaralan nila kung paano gagawin ito nang hindi naman nagkokompromiso ang operasyon ng mga power distributor. Narinig naman po natin sa SONA po ng Pangulo at isa sa mga prioridad na ikinasa sa lalong madaling panahon ang pagtanggal o pagbaba sa systems loss na sinisingil sa ating mga consumers. Sa akin, mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ito po yung gusto po ng Pangulo. But I also understand that this has repercussions not only to government revenue, but also to the power industry as a whole. Gate ni Senator Tulfo na mayroong nakapaloob sa systems loss na hindi dapat ipasa sa mga consumer, gaya na lang ng non-technical losses na dulot ng jumpers, pilferage at illegal connections na inihalin tulad niya sa isang tindahan na pinagbabayad ang customer para sa shoplifting o pagnanakaw ng empleyado. Samantala, dumalo rin sa nasabing pagdinig ang chairman ng Committee on Finance na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Iginiit niya na hindi dapat bayaran ng ordinaryong mamamayan ang mga pagkalugi na bunga ng lumang infrastructure o kawalan ng kausayan sa operasyon ng mga kumpanya. Mataas po ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng kuryente. Lahat tayo umaaray na nitong mga huling buwan dahil sa electric bills natin. But consumers faithfully pay for every kilowatt hour of electricity they consume. They should not be made to pay for losses arising from outdated infrastructure or operational inefficiency that are entirely beyond their control. Una nang nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa planong pagtatanggal ng systems loss charge sa electricity bill para sa kapakanan ng mga customer. Samantala, tiniyak ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manny Pangilinan na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan sa planong ito. Gayunman, kinwestiyon niya kung sino ang sasagot sa gastos kapag tuluyang inalis ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy itong pagdinig ng Senate Committee on Energy at ipinaliwanag na dito sa nasabing pagdinig ng Energy Regulatory Commission kung ano-ano yung mga charges na naka-breakdown doon sa mga electricity bill ng mga customers at kung ano itong mga sinisingil nga. At binanggit din kanina sa nasabing pagdinig or tinatalakay dito sa nasabing hearing kung ano yung pwedeng magawa ng pamahalaan kapag inalis itong systems loss para hindi rin naman maapektuhan yung operations ng mga distribution utilities. So ayan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina.